una sa lahat. Ang dapat tatanong dyan ay kung handa ba si Zaldico na magsabi ng katotohanan. Kung handa ba siya na sabihin kung sino. Kung hindi natin sinasabing siya'y guilty. Kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Ang Pangulo ay handang makinig sa lahat ng maaaring sabihin ng mga taong involved at dapat na managot sa batas. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Kailan may uuwi matapos mahuli sa Prague? Pugante si Zaldico may babalik sa Pilipinas sa loob ng 1 hanggang 3 linggo. Ipatatawag sa Senado, Zaldico paharapin ni Lacson sa Blue Ribbon hearing kaugnay sa flood control scandal. Kakanta si Ko, Pangulong Bongbong Marcos, nakahanda ba kung sakaling idawit siya ni Zaldico? Matapos ang halos kalahating taong pagtatago, nahuli na si dating Congressman Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Angela Lagunzad Castro. Angela, saan at paano nahuli ang dating kongresista? Yes, Jiggy, mismong si Pangulong Bongbong Marcos nga ang nag-anunsyo na nahuli na si dating Congressman Zaldico. At sabi nga ng Pangulo, nakakulong siya sa Prague sa Czech Republic dahil nga sa kakulangan ng dokumento. Sabi ni PBBM, nakikipag-ugnayan na sila sa Czech government para mapauwi si Ko sa lalong madaling panahon. Kaninang umaga, Jiggy, nag-update ulit si PBBM at sabi po niya, naharang daw sa border ng Germany si Ko na galing noon sa Czech Republic. Di nga siya pinayagang makatawid dahil nga sa kakulangan ng mga dokumento. For context lang, Jiggy, wanted si Zaldico dito sa Pilipinas dahil sa kasong graft at malversation of public funds kaugnay ng 289 million pesos na maanumalyang flood control project dito sa Nauhan Oriental, Mindoro. Jiggy. At Angela, kanina nakapanayam mo sa GMK. Good morning kapatid. Si DILG Secretary John Vic Remulla, most probably kailan daw mapapauwi si Zaldico? Well, kanina nga sa Good Morning Kapatid, sabi sa atin ni Secretary John Vic Remulla, mga 1 linggo at hanggang 1 buwan, at the most yung maaari nating makita na maaari siyang mapauwi dito sa Pilipinas. At hindi rin daw dala ni Ko ang umano'y Portuguese passport niya noon. At yun nga, ang sabi sa atin, tinuturing daw na unwanted alien doon si Ko dahil wala siyang travel documents. At dagdag ko dyan, hindi nga raw dala ni Ko ang umano'y Portuguese passport doon. At nandoon na raw ang ating embassy staff at police attaché para kay Zaldico. Pakinggan natin, Jiggy, itong naging panayam ko sa kanya kaninang umaga. Para hindi niya dala, wala siya mag-present. Sa under international law, kung hindi pwedeng to follow dapat dala mo na siya. So dahil wala siyang dala, na-process na ang kanyang violation, and then the DFA is on top of doing all legal remedies para mabalik siya dito sa Pilipinas. At Angela, paano magiging proseso gayong walang extradition treaty ang Pilipinas at itong Czech Republic? Yes, tama ka dyan, Jiggy, wala nga extradition treaty ang Pilipinas at ang Czech Republic. So dalawa ang nakikita nilang avenue dyan. Una, deportation. Dito nila makikita na po pwedeng mapauwi dito si Zaldico through that channel. Dahil nga unwanted alien siya at lumabag siya sa immigration laws, doon posible siyang ipa-deport ng Czech authorities. Ang isa pang na madaling paraan ay yung kung maglalabas na ng red notice ang Interpol laban kay Zaldico. May nakabinbing request, sabi sa atin ni Secretary John Vic Remulla, may nakabibing request ang Pilipinas na red notice para kay Zaldico. So antayin natin kung ano ang magiging kalalabasan dyan. Itong red notice ay request para sa member countries ng Interpol na hanapin at arestuhin ang mga taong wanted. At pag nakauwi na si Zaldico, paanong mangyayari sa kanya?
Well, Jiggy, sabi nga sa atin ni Secretary John Vic Rimulya, siya ay kumbaga dadaan sa tamang proseso, yung mga booking process. Of course, yung mugshot, yung mga fingerprint, ganyan. And of course, sabi rin niya, dadalhin siya sa Camp Crame. Isa sa ilalim siya sa full medical exam para tignan kung fit for trial siya. Matapos yan, ididiretso siya sa Sandigan Bayan at dito nga ididetermine yung kanyang mga kaso, yung mga isinampa sa kanya na kasong graft and malversation laban sa kanya. At dito titignan kung siya ay pwedeng mag-bail or hindi. At of course, Jiggy, kung sasabihin ng Sandigan Bayan na non-bailable ito, sasabihin ng korte kung saan siya ikukulong sa pamamagitan ng court order. Angela, lahat ng dating kakampi ni Zaldico ay dinawit niya, kabilang na si PBBM. So, ang tanong ay kung nakahanda ba ang administrasyon sa posible pang mga isiwalat ni Ko sa korte? Yes, Jiggy, kanina nga nagkaroon ng pahayag si Palace Press Officer Yusek Castro, spokesperson Yusek Castro sa kanina doon sa event sa Iloilo at tinanong nga siya kung handa ba si Pangulong Bongbong Marcos na ma-implicate pa siya lalo sa pag-uwi dito ni dating Congressman Zaldico. At ang sinabi ni Yusek Castro, ibinalik niya yung tanong, handa na ba si Congressman Zaldico na magsabi ng totoo at kung sino-sino pa yung mga kasabwat dito sa maanumalyang flood control project. Umaasa si Pangulong Marcos na ilalahad kung sino daw yung iba pang sangkot dito sa maanumalyang flood control project. At dahil po dyan, Jiggy, pakinggan muna natin itong naging pahayag ni Yusek Castro. Ang dapat tatanong dyan ay kung handa ba si Zaldico na magsabi ng katotohanan. Kung handa ba siya na sabihin kung sino, kung hindi natin sinasabing siya'y guilty, kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Ang Pangulo ay handang makinig sa lahat ng maaaring sabihin ng mga taong involved at dapat na managot sa batas. Jiggy. Yan pong ulat ni Angela Lagunzad Castro live mula sa TV5 Media Center. Patong-patong na kaso naghihintay kay dating Congressman Zaldico pag-uwi niya sa bansa. Live mula sa TV5 Media Center din, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano ba mga nakabimbing kaso laban kay Zaldico? Jiggy, nahaharap si Zaldico sa kasong graft at malversation of public funds sa Sandigan Bayan. Nag-ugat ito sa umano'y substandard na flood control project sa Nauan Oriental, Mindoro na nagkakahalaga ng 289 million pesos. Ikinontrata ang proyekto sa SunWest Incorporated, ang kumpanyang itinayo ni Ko. Hindi pumayag ang Sandigan Bayan na magpiyansa si Ko dahil sa bigat ng kaso at lakas ng ebidensya laban sa kanya. Bukod dyan, tumakas din si Ko at naging pugante. Kaya tinanggalan din siya ng korte ng karapatang maghain ng mga mosyon para questionin ang kanyang mga kaso. May hiwalay din na reklamong plunder na isinampa kay Ko sa Department of Justice at inihintay na lamang ito na mai-refer sa Office of the Ombudsman. Jiggy? At sa proseso natin, Camille, paano mangyayari and meron na bang sagot yung kampo ni Zaldico? Jiggy, ayon sa nakausap nating international law expert, pwedeng ipa-deport ng Czech Republic si Zaldico dahil naaresto siya sa paglabag sa immigration laws. Yan daw ang paraan para mapauwi si Ko, lalo't wala ngang extradition treaty ang Pilipinas at ang Czech Republic. Ang extradition treaty ay ang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa na isuko ang isang taong pugante. Ayon kay international law professor at San Sebastian Graduate School of Law Dean na si Attorney Rodel Taton, mas mapapabilis ang pagpapabalik kay Ko sa bansa kung gagawin ito sa pamamagitan ng deportation. Posible rin daw nakasuhan mismo ng Czech Republic si Ko dahil nga sa illegal entry. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Taton. Kasi nga ito ay administratibo lamang at hindi siya court-based na proseso, no? And there may be other aspects na pwedeng gawin din with the help of diplomatic cooperation with Czech Republic, kung saan ang Philippine authorities will make sure that the transfer will be safe.
At Camille, may reaksyon na ba yung kampo ni Zaldico sa pagkakahuli sa kanya sa Prague? Jiggy, tumanggi munang magbigay ng komento ang kanyang abogado na si Atty. Rui Rondain. Wala pa raw silang nakukuhang impormasyon kaugnay sa pagkakahuli sa dating kongresista na una nang sinabi ni Ko na biktima umano siya ng political persecution. Ang problema doon is he has to prove that it is a case of persecution because of the statements that he has made against the Philippine government. Pero ang sagot naman dyan ng gobyerno probably is that this is not a case of persecution but rather prosecution. Yan pong ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Zaldico patatawag sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. At ilang kongresista umaasang sisiwalat ni Zaldico lahat ng kanyang nalalaman. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Ipatatawag sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee si Zaldico pagka-uwi niya sa bansa, pati na rin ang mga nagpakilalang bagman niya na nag-deliver umano ng male-maletang pera sa mga opisyal ng gobyerno. Nangunguna sa balita live si News 5 Senate Correspondent Mian Los Baños. Mian, bakit mahalagang humarapa sa Blue Ribbon si Zaldico? Jiggy, naniniwala sa Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson na malaking bagay talaga kung makikipagtulungan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee si Zaldico oras na makabalik siya ng bansa mula nga sa Prague. Bakit? Dahil tingin ni Senator Ping Lacson, maraming makukuhang impormasyon mula kay Zaldico dahil siya ang itinuturo at itinuturing na arkitekto ng pag-insert nga ng budget dyan sa mga maanumalyang flood control projects. Balikan lang natin yung persona, Jiggy, ni Zaldico. Sino ba siya? Siya kasi ang chairman ng Senate Committee on Appropriations na bumalangkas sa budget kung saan pumutok yung matinding eskandalo sa mga flood control projects. At ang plano nga ni Senator Ping Lacson bilang committee chairman nga ng Blue Ribbon Committee, oras na payagan ng korte na humarap sa pagdinig ng Senado si Zaldico ay isasabay na rin nilang ipatawag yung nagpakilalang aide niya na si Orly Goteza. Gayon din yung mga dating sundalo na nagpakilala din, Jiggy, na di umano ay mga bagman na naghatid ng bilyon-bilyong piso, umabot ng 800 billion pesos na amount of kickback sa iba't ibang personalidad mula daw sa mga maanumalyang flood control projects. Tingin kasi ni Senator Ping Lacson magkakakonekta yung kanilang mga kwento at oras na magkakasabay silang humarap sa Senado, magkakaalaman daw sino ang nagsasabi ng truth, half-truth at sino yung nagsasabi ng kasinungalingan lang, Jiggy. At Mian, bukod kay Zaldico at sa mga sinasabing bagman niya, sino pang planong ipatawag sa pagdinig? Posible, sabi ni Senator Ping Lacson, Jiggy, na sunod na maipatawag si dating Undersecretary Adrian Bersamin, gayon din si dating Budget Secretary Amena Pangandaman. Pero ang kulatilya dyan, Jiggy, kailangan ay masabi mismo ni Zaldico sa pagdinig ng Senado yung mga pangalan yan. At kung may iba pa siyang masasabing mga pangalan ng mga personalidad, mga politiko o government officials, saka palang ipatatawag yan ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi binibigyang diin, Jiggy, ng Senate Blue Ribbon Committee yung series of statements na inilabas ni Zaldico, kung maaalala ninyo nitong nakaraang noong November 2025, dahil hindi naman niya yan sinabi under oath. So kailangan, Jiggy, yung mga masasabi niyang pangalan under oath sa harap mismo ng Senate hearing, yun pa lang yung mga posibleng ipatawag o imbitahan ng Senado, Jiggy. At Mian, yun nga, dati nang nilaglag ni Zaldico, sina PBBM at Speaker Martin Romualdez, kung halimbawa, isa ilalim to, under oath, tong pahayag na ito, pwede rin ba silang maipatawag sa Senado?
Jiggy, ngayon pa lang nanindigan na si Senator Ping Lacson. Hindi ipapatawag si Pangulong Bongbong Marcos kahit pa masabi siya sa mga pahayag ni Zaldico. Bakit? Dahil binibigyang diin, Jiggy, ng Senado at ng Blue Ribbon Committee yung separation of powers o yung paghihiwalay ng kapangyarihan ng ehekutibo at lehislatibo. Okay, sakali namang mabanggit ang pangalan ni dating Speaker Martin Romualdez, ang sinasabi ni Senator Lacson, pwede siyang imbitahan pero ipapadaan pa rin yan sa opisina ng Speaker ng Kamara dahil naman sa interparliamentary courtesy. At ulitin ko lang, Jiggy, gaya ng nasabi ko kahapon, suspendido pa rin ang hearings ng Blue Ribbon Committee kaugnay pa rin sa flood control scandal. At naninindigan si Senator Ping Lacson, kailangan formal muna nilang maisumite diyan sa may plenaryo yung partial committee report. Kailangan mapagdebatehan muna ng mga senador yan, pero mangyayari yan, Jiggy, oras na makakalap na ng 9 na lagda yung partial committee report na yan. At sa ngayon, 6 na senador pa lang ang nakakapirma dyan, kulang pa ng 3. So abangan ng susunod na kabanata kung kailan mangyayari yung pagdedebate sa plenaryo at kailan mangyayari yung susunod na pagdinig ng Blue Ribbon kung saan sinasabi nga ni Senator Ping, pihadong ipatatawag si Zaldico. Yan muna ang latest mula sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos bumili ng toneto-naladang gulay sa Benguet. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Balikan po natin ang ulat ni Marian Enriquez kaugnay sa reaksyon ng mga kongresista sa pagkakahuli kay Zaldico. Marian? Yes, Jiggy, naniniwala nga itong si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. na marami pang nalalaman itong si dating Congressman Zaldico. Ito na raw yung pagkakataon para mabigyan ng due process ang dating niyang kasamahan sa party list group. Aniyang, sana nga raw ay makapagsalita itong si Ko ng malaya at ng hindi pinipigilan ng administrasyon. Para naman po kay House Speaker Bogie D, yung pagkaka-aresto kay Ko ay malinaw na mensahe na ang mga nagtatangkang tumakas sa batas ay napapanagot. Ayon naman po kay ML Party List Representative Leila De Lima, hindi dapat mag-aksaya ang gobyerno ng panahon at agad na pauwiin si Ko. Hindi raw dapat itenga ang paghahanap ng katotohanan hanggang managot lahat ng kurakot. Ganito rin po yung sentimiento ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Pagkakataon na raw ni Ko para sagutin ang mga alegasyon sa 2025 budget at flood control scandal. Para naman po dun sa Makabayan Block, maaari ng tumestigo si Ko under oath kaugnay nga po doon sa naging papel umano ni Pangulong Bongbong Marcos at iba pang matataas na opisyal sa korupsyon. Sa inilabas nga pong video ni Ko noong November 2025, idinawit niya sina PBBM, dating Budget Secretary Amina Pangandaman at dating House Speaker Martin Romualdez sa 100 billion pesos umanong insertions sa 2025 national budget. Jiggy. At Marian, dahil sa Senado ay may balak ba dyan sa Congress na ipatawag din siya dyan? Ako, Jiggy, pag-uusapan pa yan, matatanda ang sinuspindi nga kasi ng House Infracom yung pagdinig dun sa mga maanomalyang flood control projects para magbigay daan dun sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. At kung si House Infracom Co-Chair at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang tatanungin, mas mabuti kung ipauubaya na lang daw sa Ombudsman ang investigasyon. Narito po yung pahayag ni Congressman Ridon. Kasi nga, even if we resume, kumbaga halimbawa, kahit sabihin halimbawa natin na hindi, walang takipan dito, na we will be fair and that we will be objective. Lagit-lagi hong may magsasabi na hindi yan totoo dahil magkakasama kayo dyan. Hindi ba? So, mas mabuti na ho siguro yung iwan namin sa isang non-house body. Ito pong talagang pag-prosecute to the very end. Yan muna ang latest.
dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan po ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Sa babalita, problemado mga magsasaka sa Benguet sa gitna ng krisis sa langis. Nangako naman ng agaran tulong si Pangulong Bongbong Marcos. Nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Yes, Jiggy, bulto-bultong gulay pa rin ang nakatenga dito sa La Trinidad, Benguet. Hindi pa rin kasi maibaba kaagad sa Metro Manila yung mga ani ng mga magsasaka dahil sa madalang pa rin na pagbiyahe ng mga truck dulot ng mahal na presyo ng petrolyo. Sa pagbisita nga kanina ni Pangulong Bongbong Marcos, nagulat siya sa sitwasyon o kalagayan ng mga magsasaka. Nangako siya ng agarang tulong tulad ng libreng binhi at pataba sa lupa para sa mga apektadong magsasaka at diskwento na rin sa diesel. Layo nitong mapababa yung puhunan kahit papano ng mga apektadong magsasaka. Bumili rin ang Pangulo ng humigit kumulang 20 toneladang gulay at iba pang mga agricultural products. Ipamimigay raw ito ng libre sa mga nangangailangang komunidad. May fuel subsidy rin para sa mga truck driver at isasama naman sa tupad program yung ilang mga apektadong magsasaka at mga tsuper. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Binaba natin ang presyo ng diesel ng 10 piso. Tapos yung mga charges ng mga local government, winave na muna. Tapos tinanggal na rin natin ang toll fee sa para sa mga truck na bumababa. At ito yung aming tulong para naman, unang-una, matiyak ang ating food supply. Pangalawa, matiyak na hindi masyadong mabigat ang nararamdaman ng ating mga farmer, ng ating mga producer, ng ating mga wholesaler. Jiggy, bubuhayin din daw yung isang cold storage plant dito sa Benguet at magtatayo rin ng bago habang inaprubahan din ng Pangulo yung paglalagay naman ng processing center ng mga gulay na hinihiling ng mga magsasaka at trader. At Jiggy, bagamat malaking bagay raw yung mga ipinangako na tulong ni PBBM, hiling pa rin ng mga magsasaka trader dito sa probinsya na maipababa pa rin yung presyo ng produktong petrolyo na kung saan kahit papano talaga mag-normalize yung sitwasyon dito sa lugar. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez. Kung sobra-sobrang supply ng mga gulay, ang ube naman halos wala nang matira. Sumisikat kasi ito ngayon sa ibang bansa. Ang kwento dokumentado ni Jess De Los Santos. Kahit pa magaspang, maugat at balot pa ng dumi, ang mga lamang lupang ito, siya ngayong pinagkakaguluhan sa iba't ibang lupalop ng mundo. Ube is officially in Pratamanje, guys. We have traveled all the way to Spain, and you'll never guess what we've just found. Ube! Ngunit sa pagsikat ng ube sa labas ng Pilipinas, ang mga magsasaka at mga negosyanteng Pinoy na unang kumilala sa tamis nitong dala, tila nauubusan na ng hahalukaying ube. Matumal ngayon ang rasyon ng ube sa pabrika nila Ralph sa Antipolo. Gumagawa sila ng halaya at ube jam. So mostly mayroon tayong galing ng Isabela, may Batangas, may Cavite, and even Mindanao. So minsan meron tayong galing Davao, Bukidnon, and Leyte. Yes, so layo nun, din taas din ang cost nun. Correct, dahil sa transport cost na siya. Ito medyo konti na ngayon dahil hindi season ngayon eh. So for now, nasa 2 to 3 tons to, pero way back nung bare months, nag-stock kami ng 15 to 20 tons. So ano nangyari? Bakit na ganito na lang kaunti yung natira? Bukod sa matagal ang harvest period niya, nasa 10 to 12 months, mas maraming demand ngayon for exportation ng ube natin. Sa isang bahagi nga ng pasilidad nila Ralph, abot kisame ang mga kahong dating puno ng mga ube. Anong sinasabi sa inyo kadalasan ng mga kapartners ninyo, yung mga pinagkukunan ninyo, kung bakit nagkakaroon ng shortage ng supply? Usually maraming mga manufacturers na rin ngayon and medyo dumadami yung exportation. So medyo kulang yung ibang producers natin ngayon. Kaya nakikipag-coordinate kami sa mga local farmers and DA para paramihin dito sa lugar din natin.
Kadalasan ba, gaano karaming ube yung ginagamit nyo sa isang araw? On a good day? On a good day, maabot kami minsan between 150 to 200 kilos. Wow! Pero ngayon na medyo may kahinaan. Medyo mahina ang natin, nasa 50 kilos lang ang lulutuin natin. Matapos linisin, maiinitan ang mga ube ng 1 oras sa kababalatan at hihiwain. Dito na ibubukod yung mga kinampay o yung matingkad na lilang kulay at yung mga tinatawag na rainbow o yung may halong puti. So paano mangyayari dyan? Paano yung ratioing na mangyayari? So usually nasa 90% and then 10% ang gagamitin lang natin. Para mas purple pa rin. Yes, So kumbaga ito parang filler lang or extender. Correct. Ube pa rin naman siya para hindi siya masayang at magamit natin. Ihalo pa rin natin siya sa mixture. Lahat ng nilutong ube kailangang igiling. Saka ihahalo sa bandehadong mixture ng evaporated, condensed at powdered milk na siyang nagbibigay tamis sa mga ube. Habang patuloy na nagva-viral ang ube sa buong mundo, halos hindi na raw makasabay ang mga magsasaka nito sa uso. Katunayan, ang produksyon ng ube sa Pilipinas dating pumapalo sa 15,000 tonelada taon-taon. Pero nitong nakalipas na 2 taon, natapyasan yan ng 1,000 tonelada. Kaya ang tanong ng mga magsasaka at mga negosyanteng gaya ni Ralph, saan pa raw sila maghahalukay ng ube? Umuunti ang produksyon pero lumalaki ang iniluluwas. Nitong 2025, dumoble pa sa higit 3 milyong dolyar ang halaga ng in-export na ube ng bansa. Kaya si Ralph sinisikap na tulungan din ang mga magsasaka. Kayo ba may nakakausap ka na farmer ng ube mismo? Meron na. Ano mga sinasabi nila sa'yo? Hirap daw sila? Hirap sila. Unang-una, gusto na talaga nilang magtanim. Kaya lang, unfortunately, yung ibang variety na tinatanim nila is yun yung mga hindi natin kailangan. Oo. Kaya tutulungan natin sila makahanap ng correct planting material. Yung planting materials, ito ho yung itinatanim ulit para daw mas mabilis na tumubo yung ube. Yung problema nila, dahil sa taas ng demand, ultimo daw yung planting materials, binibenta na nila. Yun ang naririnig natin sa iba. And sana, mas paramihin na lang natin dito sa Pilipinas. Matapos ang ilang oras na pagluluto, si Ralph handa nang ibote ang kanilang ube jam. Aminado siya, bilang isang negosyante, iniisip na rin niya kung paano masasabayan ang mataas na demand ng ube sa ibang bansa. And another diversification na nakikita namin is yung ube powder. Ayun. Na mas madaling export ready siya. Yun yung talagang in demand ngayon sa exportation when it comes to ube. Harap. Sinong mag-aakala na ang ube tatangkilikin din ng panlasa ng mga banyaga? Ngunit sa pagsikat ng ube sa buong mundo, dalangin ng mga magsasaka at negosyanteng Pinoy na binubuhay nito, naway makasabay rin sila sa paglago ng ube. Jess de los Santos, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Susunod, mga jeepney sisimulan na rin kontratahin ng gobyerno sa Lunes. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Ikatlong araw na ng pangungontrata ng gobyerno sa mga tsuper pero ngayon pa lang kinakasana ang pagsali ng mga jeepney driver sa programa. Live mula sa Cubao, Quezon City, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, kailan lalarga ang mga jeepney na kasali sa programa?
Jiggy, finally sa Lunes nga ay lalarga na yung mga modern PUV at mga modern UV Express units na kasali dito sa service contracting program ng pamahalaan. So kaninang umaga inabutan natin yung mga driver at operator dito na nagpapaskil na ng mga QR codes at ng mga tarpaulin na nagsasabing sila ikasama nga dito sa service contracting program. Para lang paalala ulit sa ating mga tagapanood at tagapakinig, Jiggy, dito sa programang ito, babayaran ng pamahalaan ng 40 pesos na sa kada kilometro ng takbo itong mga driver at operator na kasali dito sa service contracting. Pero obligado naman silang magbigay ng 20% na discount sa kanilang mga pasahero. Kahapon, kung maaalala nyo, nabanggit ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na parang nang simula napakatumal ng pagpasok ng application para sa programang ito. Kanina nga kinukwento ng mga driver at operator dito, ang dami kasing nagkaroon ng doubts o ng pag-aalinlangan o nag-aalangan sila sumali dito dahil nga doon sa GPS requirement. Kasi kapag may GPS ka, well, doon nga mamomonitor kung tama yung pagbiyahe mo. Yun nga lang, kailangan mo maglabas ng konting pera dito at hindi birong halaga yan para sa ating mga tsuper. So, tinanggal na to requirement na ito at QR code na lamang ang gagamitin para sa programang ito. Jiggy. Gerard, paano yung paggamit naman o paano mapapagana tong QR code na paliwanag ba to sa mga driver? Jiggy, kanina nagkaroon ng parang orientation seminar para dun sa mga drivers at operators. Ang namuno dito ay ang LTFRB at eksklusibong nakunan niya ng News 5. Ang goal dito para kumbaga sa nasa one page lamang sila at alam nila lahat yung gagawin, malinaw sa lahat yung guidelines. So kanina in-explain ng LTFRB sa lahat na sigurado yung kita dito at hindi madadaya itong sistemang ito. Kasi under this system, bago sila umalis dito sa terminal, ay i-scan ng isang LTFRB accredited na inspector yung kanilang QR code. At pagbalik nila, ganun din. So, ibig sabihin, hindi basta-bastang pwedeng iscan kung saan-saan na lamang yung QR code dahil meron sila tinatawag na geofencing. Geofencing. So, kapag ikaw ay nag-scan sa ibang lugar, hindi kikilalanin ng LTFRB na ikaw ay bumiyahe nga ng certain number of kilometers at hindi ka mababayaran dahil nga dito. So, para sa mga driver at operator, malaking bagay yung pagkakasali nila dito sa service contracting program dahil sa hirap nga ng buhay ngayon dahil mataas pa rin ang presyo ng diesel. Pakinggan natin yung pahayag ng mga nakausap natin kanina. Sa sitwasyon po ng mga tsuper ngayon sa buong Pilipinas, napakahirap po sa aming lahat ang taas ng diesel na dinadanas. Kaya po napakagandang oportunidad itong binuksan ng DOTR, ng LTFRB na mag-pilot dry run testing sa mga modern unit na nag-comply sa modernization. At Gerard, gaano karaming sasakyan ang nakatakdang bumiyahe simula Lunes sa ilalim ng programang ito? Jiggy, sa Lunes, 472 units o 472 na mga sasakyan yung magsisimula ng tumakbo sa ilalim nga nitong service contracting program. Sa ngayon, nire-review pa ng LTFRB yung applications ng nasa mahigit 4,500 na mga sasakyan na ipinasok naman ng more than 1,600 na operators. At karamihan sa mga ito yung mga modern PUV at mga modern UV Express. So, alam mo, Jiggy, 10 working days lang pala itatagal ng programang ito, no? So sa ngayon humihingi pa ng karagdagang pondo ang LTFRB at ang DOTR para ma-stretch itong programang ito hanggang sa Hulyo. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Cubao. Mga kapatid, balikan natin kung paano nadiin sa flood control scandal si Zaldico hanggang sa siya'y mahuli sa Prague. Unang pumutok ang flood control scandal sa ika-4 na State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos. Matapos malubog sa baha ang maraming lugar dahil sa sunod-sunod na bagyo, lumutang mga substandard at ghost flood control projects. Sabi ng Pangulo, sa mga nasa likod ng mga manumalyang proyekto, mahiya naman kayo. September 2025, pinangalanan ng kontratistang si Curly Discaya, si Co, na isa raw sa mga mambabatas na nangihingi umano ng kickback sa mga proyekto. Lumitaw din noon ang umano'y bilyong-bilyong pisong insertion si Co sa 2025 budget bilang chairman ng House Appropriations Committee. Noong mga panahong yun, nasa Amerika si Co para magpagamot. Umalis siya ng Amerika noong September 13, 2025 pero walang impormasyon kung saan siya nagpunta. September 29, nagbitiw si Co bilang kongresista. Dito na rin nirekomenda ng ICI sa ombudsman na magsampa ng kaso laban kay Co at ilang opisyal ng DPWH.
kaugnay ng 289 million pesos na flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Matapos ang ilang buwang pananahimik, nagsalita si Ko sa nilabas niyang mga video noong Nobyembre. Inakusahan niya sina PBBM at dating Speaker Martin Romualdez na sangkot sa manoy 100 billion pesos na halaga ng insertion sa 2025 budget. Nagsampa na rin ang kasong graft at malversation ng Ombudsman laban kay Ko, kaugnay ng Nauhan Flood Control Project. Ilang araw matapos niyan, naglabas na ng arrest warrant ang Sandigan Bayan laban sa dating kongresista. Naging pugante si Ko at nagpalipat-lipat ng lugar kahit kanselado ang Philippine passport niya. Pero kahapon natapos na pagtatago ni Ko nang mahuli siya sa Prague, Czech Republic. Sa napipintong pagbabalik niya sa bansa, haharapin niya ang mga kaso laban sa kanya. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat, abangan niyo po ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.